So ito na yung Samsung natin. Try natin i-repair yung power supply nito. Modify natin kung kailangan natin i-modify. So ginawa ko na dito. Nagpalit na ako ng IC, ganun pa rin, black weight pa rin yung supply niya. So optocoupler pinalitan ko na rin, ganun pa rin. Na-convert ako ng mga feedback 5 volts, tapos yung isa natin 12 volts. So lahat ginawa na natin, feedback okay naman. Protect pa rin siya, or nagpa-fluctuate pa rin yung supply niya. So medyo mabigat problema ng board na ito. So ginamitan natin siya ng 4 wires. Pag hindi nakakabit yung main board natin, normal yung 5 natin. Pero pag nakakabit yung main board natin, nagpa-fluctuate yung 5 natin. Suskada natin. Yan. Ito yung 5 natin dyan. So naka-trimmer gamit natin sa 4 wires natin. Makikita nyo, yun fluctuate siya. Hanggang 3 volts lang siya. So yung 12 nyan dito, fluctuate din niya malamang. Sana. Ito. Fluctuate din yung 12 nyan. Kasi hindi rin nakakalabas yung supply natin, wala. Okay. So, yun ang problema natin pag nakakabit, So, try natin i-force yung primary nito. Ito, i-force natin. So, short natin tong collector emitter ng transistor na yan. Yan. Ito kasi yung base niyan. Ito yung base niyan, switching galing sa optocoupler. Yan. Base, pag nag-switch yung optocoupler, automatic mag-contact yung emitter collector natin, So, gagawin natin, i-force na natin to. Tatry natin kung mag-i-stable yung 5 volts natin. Kasi nagpa-fluctuate siya So, ito na. Bali, finorce na natin yan. Naka-jumper na yung emitter collector natin. Okay. So, try natin. Titingnan natin kung maglalabas siya ng 5 volts. Naka-short na yung emitter collector natin. So, check natin yung 5 natin. Titingnan natin kung nag-stable. Yun. Nag-stable yung 5 natin, So, check natin yung 12 volts natin dito sa dulo. Ito yung 12 volts natin dyan. Mayroon na siyang 12.8. Stable na rin. At makikita nyo yung kanyang panel ay umilaw na yung tatlong ilaw. Yun, tatlong ilaw ng Icon. Yan. So, ibig sabihin, bumukas na yung unit natin. So, yun lang ginawa natin dito. Minodify lang natin yung standby 5 nito. Kasi lahat ginawa na natin pero ayaw talaga makuha kung saan yung problema niya, Nagpa-fluctuate pa rin siya. So, nag 4 wires na lang tayo. Tapos, binago din natin yung supply ng 4 wires natin. Kasi yung 4 wires kasi natin, hanggang 300 volts lang ito. Or 320, 350. Pag tumaas na doon, pwedeng hindi tumagal ito. Ito kasi mayroong PFC circuit kasi ito. Yun, may PFC circuit yan. Na ang supply nito ay tumataas pa sa 300 plus. 394 ang supply nito. Kasi drive siya ng PFC. So yung 4 wires natin, ang supply lang natin ay nasa 155 lang. Naglagay pa tayo ng isang diode, isang kapasitor na 400 volts para sa 4 wires natin. Para hindi overvolts yung supply natin sa 4 wires. Yan. So ganito lang pag-modify. Okay, so ayusin din natin ito. Lilipat natin yan sa taas para hindi sagabal sa ilalim yung kapasitor natin. Tapos papalitan natin yung trimmer nito. Hahanap tayo ng eksaktong value ng trimmer para sa 5 volts niya. Tapos ito na lang ikakabit natin. Yan, umiilaw pa rin siya, umiilaw pa rin niya. Gumagana siya. Okay? So, ganun lang ginawa natin dito. Pinagbabawal na technique ito. Bali, dito na natin sa loob nilagay yung kapasitor niya, tapos yung diode. Tapos naganda rin fuse.
So yung diode nito, ito yung negative niya. So pinagsama na natin siya dito sa may main filter ng isa. Tapos yung ito, filter natin isa din para sa 4 wires ay negative din ito. So pinagsama na natin. Yung pinaghiwalay lang natin yung kanyang positive. Yan. Yan lang yung positive na papasok sa ating 4 wires. Tapos yung positive naman nito para naman dito sa secondary para sa backlight. Okay, tapos nag-tap na lang tayo dito ng wire papunta sa ating AC input ng diode. Okay na. So ganun lang pag nag-modify. Tapos yung 4 wires natin naka-convert na rin sa may resistor. Yung value ng resistor na kinabit natin dyan ay 470 ohms para sa 5 volts. So 5.6 naman or 5K para sa 12 volts. Yan. Basta yung trimmer na kinuha nyo dyan ay ang value niya nasa 20K. Yan. So kung nag-iba ang trimmer, ibig sabihin nag-iba din yung resistor na pwede ilagay nyo. Pero mas maganda, bago kayo mag-convert ng resistor, ay i-adjust nyo muna yung trimmer. Doon muna kayo mag-base ng supply. Pag nakuha nyo na yung eksaktong supply ng secondary nya, tatanggalin nyo lang yung trimmer, tapos susukatin nyo kung ano yung value. So yung pin na ginagamit dyan, itong dalawa. Yan, susukatin nyo lang yan kung ano resistance yan, tapos palitan nyo siya ng resistor. So makikita mo dito, yung pin na ginagamit lang ay ito. Yung itong pin wala, no? Naka-jumper lang yan dito. Yan, magkasama yan itong pin na ito. Ito lang ginagamit niya, isang pin. Ito. Okay, so pag napalitan na ng resistor, fix na yung supply niyan. Okay, set up natin, try natin lagyan ng backlight. Titingnan natin kung gagana pa rin itong power supply natin. Okay, so ito na, nakaset up na yung ating power supply. Naikabit natin yung backlight niya. So ito yung ating 4 wires, may sapin naman sa baba yan, tapos may double adhesive din. Bali ito na yung pinaka-heatsink natin, yung body. Tapos ito na yung setup natin. Yan. So malinis naman siya, no? So testing natin, titingnan natin kung kakayanin pa rin siya ng may modify nating power supply yung operation nito. Okay? Saksak ko lang. Okay. Yan, nagbi-blink yung ilaw. Okay. Parang nag-backlight na siya. Yun, wala na yung ilaw. At umiilaw na yung tatlong ilaw sa tikon niya. So maaaring nagkaroon na ito ng display. Yun, no? Oh. Diba, gumana na siya. Ang problema, itong ilalim, itong taas niya may pundi na isang strip, ano? Isang strip, tapos may dalawang natanggal na diffuser. Yun. Pero napapagana na natin siya. Okay? So gagawin natin dito, repair natin yung pundi niya. Pansamantagal, no? Ayusin na lang natin yung napundi kasi okay lang daw kahit hindi tumagal yung backlight. So no choice, walang budget. Okay? So repair natin yung ilaw, titingnan natin kung tatagal pa ba talaga yung ilaw nito. Bali, final test natin tong Samsung natin na kinonvert natin yung power supply niya sa 5 volts. Yan. So, tumunog na siya. Yan. Okay. So, pantay na rin yung liwanag niyan kasi nga inayos na rin natin yung ilaw. So, yung ilaw nito ay ni-repair lang natin. Hindi natin pinalitan lahat. Kasi walang budget si may-ari. Okay. Ayos na. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. So ganun lang, minodify lang natin yung power supply nito para gumana siya ulit. Pwede pa.